Hello, blessed morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? And for today's morning devotion, ang pag-aaralan po natin ay pinamagatan pong Divine Diversions. At ang verse po natin ay mula po sa Acts chapter 16 verses 6 to 10. Pero ang pinaka-main verse po natin ay sa verse 7. Ang sabi po, when they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Amen. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, it can be difficult when we're told no or not now, especially when we sense God has opened a door for us to serve others. Early in my ministry, two opportunities came my way where I thought my gifts and skills matched the church's needs, but both doors eventually closed. After these two disappointments, another position came along and I was selected. With that ministry call came 13 years of life-touching pastoral labors. So twice in Acts chapter 16, Paul and company were redirected by God. First, they were kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Sa verse 6, mababasa po natin. Sabi po dito, Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. So then, when they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit would not allow them to. Yun po yung nabasa po natin sa verse 7. Unknown to them, God had other plans that would be right for His work and workers. His no to the previous plans put them in a position to listen and to be confidently led by Him. Sabi po sa verse 9 and 10 of the same chapter, during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Amen. So who among us hasn't grieved what we initially thought to be a painful loss? We felt wounded when we didn't get a certain job, when a service opportunity didn't materialize, when a relocation got derailed. Though such things can momentarily be weighty, time often reveals that such detours are actually divine diversions so that the Lord graciously uses to get us where He wants us. And we are grateful. Amen. So dito po sa ating story, yung pastor po, merong two ministry na opportunity na na nag-open sa kanya and na-disappoint siya kasi both doors eventually closed daw. So ibig sabihin parang napunta sa iba siguro yung ministry na yon or hindi basta hindi nag-materialize. Tapos uh, later on, meron ulit another position na nag-open and he was selected and dun siya nagpastor for 13 years and sabi niya it's a 13 years of life-touching pastoral labors po. So nirelate niya dito sa experience ni Paul at yung mga kasama niya po. So supposedly magpipreach sila ng salita ng Diyos sa province of Asia. Pero hindi sila hinayaan ng Holy Spirit na mag-preach doon. Sabi po dito sa verse 6, di ba? Having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. So pinigilan sila and then, nung nakarating na naman sila sa border of Mysia, tinry nilang pumunta sa Bithynia, tapos ang kasunod ulit, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So, later on, nagkaroon ng vision si Paul ng isang lalaki na nagmamakaawa na sabi sa kanya, come over to Macedonia and help us. So, that time, na-conclude nila na ayaw ng Panginoon na pumunta sila sa province of Asia and sa Bithynia because God is leading them to Macedonia. Po. So, dumiretso sila doon para mag-preach ng salita ng Diyos. Po. So, kahit na magaganda yung mga plano nila, para sa Panginoon naman lahat ng ginagawa nila. Po. But, hindi yun yung kalooban ng Diyos para sa kanila. So, dinirect sila ngayon ng Panginoon doon sa lugar kung saan sila talaga tinawag. Po. So,
maaring sa ating buhay, nangyayari ito, ano po, at it's disappointing and painful on our part na hindi nasusunod yung mga plans natin. Like, plan A, hindi nasunod. Medyo okay pa kasi, sige, may plan B pa naman. And then plan B ulit, hindi nasunod. Parang ang bigat na. And then plan C, hindi pa rin. So, parang ang sakit na sa kalooban. And minsan, it's difficult for us to accept na hindi yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ano po. So, sometimes parang ang bigat-bigat talagang dinadamdam natin na bakit hindi nag-materialize yung, yung plano namin. Pinag-pray ko naman sa'yo, maganda naman yung intention ko. May mga pagkakataon pa na we question God. Bakit hindi niya ibinigay? Na sabi naman niya, pag pinag-pray natin, ibibigay niya, 'di ba? Pero always remember na ang Diyos din po ay nagkakaloob siya according to His will, and His will is always perfect. Ano po? So, maaaring yung first, second, third plan natin, fourth plan natin, lahat yun ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Maaaring tinatawag ka niya sa ibang place, sa ibang company. Kahit pa maganda yung purpose mo dun sa naunang mga plans mo, may mas maganda siyang plano at may mas maganda siyang purpose para sa iyo. Ano po? Sabi nga, many are the plans of a man's heart, but it's always the Lord's purpose that prevails. So, maaari tayong magplano, maaari tayong mag-set ng ating mga goals, ng ating mga objectives. But as Christians, as children of God, dapat lagi din tayong open for detours or redirections ng ating Panginoon. Ano po? Kasi His plans are always perfect. His will is always perfect. So, dapat tayong magtiwala sa Kanya. Ano po? So, sabi nga dito, though such things can momentarily be weighty, time often reveals that such detours are actually divine diversions that the Lord graciously uses to get us where He wants us. And we are grateful. So, sometimes those disappointments, yung mga closed doors, yung mga plans na unfulfilled, sometimes mabigat siya sa puso, mahirap tanggapin. But later on, we realize na, oh, kalooban pala ng Diyos yun. Because gusto niya mapunta ako sa lugar na ito. Ano po. Katulad po sa akin personal experience ko, nung nasa Abha ako, ang saya-saya naman namin doon. Marami akong kaibigan. Kumbaga, it felt like home para sa akin. Ano po. And then, they transferred me to Riyadh. Yung company nag-decide na i-transfer ako sa Riyadh. So, nagre-refuse talaga ako. Kung pwede nga lang, kung may choice nga lang, ayaw ko talaga. At talagang umiyak pa ako nung nilipat ako. Kasi syempre, ano mo yung panibagong environment, hindi mo naman hiningi na malipat ka dun sa lugar na yon. Nung nilipat ako ng Panginoon dito sa Riyadh at nakapag-attend ako ng church and bumalik ako sa kanya, tapos nag-start ulit tayo mag-serve sa Panginoon, ano po. That's when I realized, oh, this is God's will. Yung kabigatan na nararamdaman ko dati na ayaw ko pa sana nawala kasi I realized na ito pala yung kalooban ng Diyos. Gusto niyang bumalik ako sa Kanya, gusto niyang maglingkod ako sa Kanya. Kaya niya ako nilagay sa ganitong place. So ngayon, when I experience detours or diversions, lagi ko na lang pinagkakatiwala sa Panginoon. Recently din, ang dami naming mga plans. And lahat yun ay nagbago. Lahat yun ay na-cancel because of things that were out of our control. So, ibig sabihin yung mga plano namin na yun hindi nag-materialize. Pero hindi na ganun kabigat sa aming puso natanggapin kasi ang pinagpipray namin lagi is masunod yung kalooban ng Diyos. Yung bigyan kami ng wisdom kung saan niya kami dadalhin, bigyan kami ng wisdom sa aming mga decisions, and we are always open for corrections, for redirections. So now, kahit anong mangyari, kahit hindi natupad yung mga pangarap namin, it's okay, hindi siya mabigat sa puso kasi we trust that the Lord has a greater plan and purpose for us kung saan niya kami dadalhin. Ano po. Yung lagi nating desire na gusto natin makapunta sa ganitong place to get a better life, gusto nating makapunta sa ganitong bansa for greener pasture, di ba? But the Lord reminded me that there's no better life than life with Him. Ano po? Wala nang mas gaganda pa sa buhay na kasama ang Diyos. Wala nang mas greener pa na pasture, kundi dun sa lugar na kasama mo ang Diyos. Ano po? And that is everywhere. Kahit saan tayo pumunta, kasama natin ang Diyos. So, ito yung bagong revelation niya sa akin that His provision is not limited to a place or a country. Kahit sa Antarctica ka pa,
Kung yun ang kalooban ng Diyos, He will provide, ano po. Hindi magkukulang ang Panginoon, and that is His promise, and we should trust His word, ano po. Kaya, when we experience diversions or detours, tanggapin natin and hingin natin lagi sa Panginoon na tulungan tayo na yung sumunod sa kanyang kalooban, sumunod sa kanyang plano, magpasakop sa kanyang kalooban. Mas mabuti pang pumunta tayo sa let's say mahirap na place with the Lord's guidance and provision, ano po, kaysa pupunta tayo dun sa tinuturing nating greener pasture without the blessing of the Lord, ano po. So, may mga plans pa kami na maghiwalay muna kami mag-asawa for like a few years, para lang masustain yung aming pangangailangan. But I guess that's not the will of God na maghiwalay kami uh, at this early stage of our marriage, ano po, na hindi pa kami nakaka-build ng family. So, ngayon, tinanggap namin kung yung kalooban ng Panginoon, ano po. He want us to be together. He want us to uh, yung magkasama kaming mag-build ng family for better or for worse. Especially wala pa naman kaming mga anak na sinusuportahan. So praise the Lord for the wisdom and for the detour and for the redirection, ano po. And praise the Lord for uh, yung kapayapaan, peace, and comfort na ibinibigay niya sa amin na hindi kami nakakaramdam ng anxiety, ng worry, hindi kami nakakaramdam ng fear. Uh, yung wala, as in wala talagang mga ganong pag-aalala. And I am truly grateful sa ating Diyos kasi sa aking personality, na warrior ako, gusto ko na susunod yung step by step na plano ko. I would feel parang stressed or depressed na hindi nasunod yung mga plano, ano po. But thank God na nawala na yung ganung pag-uugali ko, ano po. And I feel yung peaceful and basta yung confident ba na kahit saan kami mapunta, kasama namin ang Diyos, kahit saan kami mapunta, magta-thrive kami because God is with us. So, ayun, salamat sa Diyos. Ako talaga naiiyak ako kasi hindi ko talaga, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Bakit napakakalmado namin. Hindi ko maintindihan bakit napakagaan ng lahat. At talagang masasabi ko lang talaga na galing sa Diyos yung ganitong kapayapaan. And purihin ang Diyos. So, medyo napahaba ang ating ano. So, salamat sa Panginoon sa kanyang divine diversions. So, let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you for your words, Panginoon. Thank you for your detours, for your divine diversions sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, minsan gumagawa kami ng mga plano, dahil limited po ang aming vision, Panginoon, hindi namin alam kung ang mga plano ba na yun ay makabubuti para sa amin, or ikagaganda ba ng aming buhay, Panginoon, or yun ba ay naaayon sa inyong kalooban. But thank you, Lord, na hindi niyo po kami pinababayaan, Panginoon, na masunod yung aming mga plans. You always intervene, Panginoon, pagka ang mga plano namin, Panginoon, ay hindi naaayon sa inyong kalooban. And thank you, Lord, for the peace and the joy, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin to accept your diversions and detours, Panginoon. Thank you, Lord. Hindi po matawaran yung pagpapasalamat ko, Panginoon, sa kapayapaan na ibinibigay niyo sa aming puso, Panginoon. And salamat, Panginoon, I realized, Panginoon, na hindi nyo nga po kalooban na maghiwalay muna kami ng asawa ko, LDR muna for a few years, and you want us to be together for better or for worse. Kaya salamat, Lord, na kayo po ang nagbago, Panginoon, ng aming mga decisions. Kayo ang nag-guide sa aming mga plano. Thank you for answering our prayers, Panginoon, na hiningi nga namin sa inyo, Panginoon, na ang inyong kalooban, ang inyong karunungan, ang masunod sa aming buhay. So, salamat po, Panginoon. And nawa, ganito din po, Panginoon, ang maranasan, Panginoon, ng mga kapatid na if they are experiencing the same disappointments or diversions, Panginoon, help them to trust in you, to trust in your will, and to trust in your plan and purpose for them, Panginoon. Purihin ka, O Lord. May you bless this day, Panginoon. May you bless each and every one of us. In Jesus' name, Amen. Yun, salamat po mga kapatid sa panonood at pakikinig. Ingat po tayo. God bless you all.